Naglalakbay ang isang vapor tabo sa kabaan ng Ilog Pasig galing Maynila at patungong Laguna. Ito ay nahati sa dalawang bahagi. Ang ibabaw ng bapor kung saan lulan ang mga mahalagang tao sa lipunan katulad na lang ni Don Custodio, Kapitan, Ben Zaib na isang manunulat, si Simon na isang mang-aalahas, at mga praileng sila Padre Salve, Padre Florentino at iba pa. Samantala, sa ibabaw na bahagi naman ng bapor matatagpuan ang mga intsik at Indio na nagsisiksikan sa dami ng pasahero. Ang hatian na ito ay nagpapakita ng uri ng tao at kapangyarihang umiiral sa sistema ng lipunan. Basilio, kamusta si Kapitan Tiago? Kagaya ng dati, hindi pa rin siya napapagamot kanino man. Ngayon ay inutusan akong puntahan at dalawin ng San Diego upang matingnan ang paupaang bahay niya. Ngunit sa katunayan, pinapunta lang ako doon upang malaya siyang makaitit ng apyan. Salot ang mga piyan na iyan. Sa panahon ngayon, ginagamit iyan noong araw, ngunit hindi ko lubos maisip na labis na ang paggamit nito ngayon. Tandaan niyo mga bata, na mananatili lamang itong medisina habang ang klase sa klasiko ang popular. Maiba ako. Ano na ang lagay sa pagtatag niyo ng Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, nakahanda na po ang mga guro at ang paralang gagamitin. Sa palagay ko, hindi matutuloy ang plano niyong iyan dahil tututol si Padre Sibilia. Nasisiguro kung matutuloy iyan sapagkat naghihintay lamang kami ng permisyong matapos kita ni Padre Irene kay Don Custodio. Nagbiruan namin ng 2 kabayo, kastanyo at nangangakotulungan niya kami. Pagpalagay nating pinaghihintulutan kayo, ngunit sana man kayo makukuha ng pondo para rito. Aambag ang mga mag-aral sa Kapat. Ang mga propesyon naman ay hati sa mga Kastila at ang Pilipino at ang mga kagamitan naman ay handog ng isang mayamang si Makaraig kasama ang mga kanyang isang bahay. Mabuti naman kung ganun. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong inaasam mga bata. Paano? Mauna na ako. Kailangan na ako sa itaas. Ayuman ko na kayo. Sige po. Tinanaw ng mga pasahero ang tanawin. Si Don Custodio, isang taong mahilig sa agham, ay namangha sa kagandahan ng kalikasan. Samantalang si Simon, isang misteryosong tao, ay tila walang pakialam. Sinabi ni Don Custodio na napakaganda ng tanawin at tinanong si Simon kung nakakita na siya ng ganito. Sumagot si Simon na nakakita na siya ng maraming ilog at tanawin. Ngunit, ang mga kwento na taglay nila ang tunay na nakakabighani sa kanya. Interesado, sinabi ni Don Custodio na si Simon ay dapat na isang taong mahilig sa mga alamat. Binanggit ang ilog Cristobal Pasig at ang mga kwento nito. Sumingit si Benzaib, tinanong kung alam ni Simon kung saan namatay sina Guevara, Navarra o Ibarra. Si Doña Victorina na kumikinang ang mga mata ay umaasa na makakahanap sila ng isang bakas sa araw na iyon. Basilio! 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 Nay? Inay? Nay? Basilio! Anong nangyari dito, Basilio? Yung aking ina, namamatay na siya. Sa sumunod na pangyayari ay nagpapakita ng pagtatalo ni Nakabesang Talis at mga pari tungkol sa pagbabayad ng buwis sa lupa. Si Tandang Selo ay umaawat sa galit ni Kabesang Talis, ngunit mariin niyang ipinaliwanag ang kanyang karapatan bilang tagapaghirang ng lupa. Sa huli, nagbanta ang mga pari na ibibigay ang lupa sa iba kung hindi mabayaran ang buwis. Si Ginoong Simon, pero bakit siya nandito? Ginoong Simon, Anong ginagawa mo sa gubat na ito? kung iyong magugunita sa mismong pook ding ito, tayo ay nagtagpo.
13 taon ang nakalipas sa aking palagay. Kayo ang naghahandog sa aking pakikilamay. At sino ba ako sa tingin mo? Isang taong pinalalagay kong napakadakila. Isang taong pinalalagay ng lahat maliban sa akin. Napatay na at tinamong kasawian ay labis kong ipinagdaramdam. Isang nakakamatay na lihim ang iyong natuklasan. Isang lihim na maaari mong ikapamak. Hindi mo ba naisip na maaari mo itong ikasawi? Kapag mabunyag ang lihim ko dahil sa iyo, masisira ang aking mga balak. Totoong ako'y naparito, 13 taon nang nakakaraan, upang dakilain ang mga kaibigan na inilaan ng buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapang-api. At ngayon nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng kabataan natin ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan at pamamalaan. At ang wikang ito ay magbubukod ng tuluyan sa mga Pilipino. Hindi ito maging wikang pambansa. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating pagkatao at ang ating karapatan. Ibig kong sumali ka sa aking paghihiganti. Nagkataon namang mayroon akong mga katanging-tanging mga antigong kwintas dito. Isa na dito ay pagmamay-ari ni Cleopatra na nakuha sa piramid. Meron din akong mga singsing na dating pagmamay-ari ng mga mambabatas sa Romano na nakuha sa labi, sa gulo sa Kartigo. Tinutubuan na kaya siya ng pag-ibig sa mga kaakit-akit na artistang iyan? May usapan kami na ako muna ang manonood para masiguradong disente ang dula at pwede ito sa kanya. Ngunit bakit nandito siya kasama ang aking kaagaw? Paulita, dumating ka. Ikaw, may nalalaman ka na ba kung saan natatagong aking hangal na tibairong iyon? Wala pa rin po bang balita hanggang ngayon? Di bali na, pupuntahan ko muna ang aking mapangasawa. Nakakabiglang nandito ka. Ikaw ang aking nakipagtipan sa akin. Paano di? Ngunit kagabi, di mo man lang ako pinansin. Tinitigan kita mula umpisa hanggang matapos ang dala. Ngunit iyong mga matay hindi mahiwalay sa mga artista. Nasa iyo ang atensyon ko at ang ideyang pupuntahan ka kahit may napag-usapan na tayo. Pinilit lamang ako ng aking ali at pumayag sa pag-asang makita kita. Ngunit, anong kaguluhan pagsama ni Pilais? Tandaan mong wala siyang halaga sa akin. Ang aking ali lamang ang umiibig sa kanya. Pinapaalala ng iyong muka ang dalisay ng aking bayang kinalakihan. Doon, ako'y malaya ng tulad ng hangin at liwanag na walang adlang sa kalawakan. Ngunit balita ko'y daraan pa sa mga bundok upang makapunta roon. Tiyak, maraming linta ang matatagpuan sa daan. Maglalakbay lamang ako kung nakakaruwahe o nakatren. Hindi magtatagal, ang buong kapuluan ay magkakaroon rin ng dangbakal. Ngunit kailan pa? Kung ako'y uugod-ugod na matandang dalaga? Naniniwala ako na madali lamang ang iyong tayin, sapagkat minsan na rin nabigo. Pero pagpatuloy naming pasigsiglayin ang pagtitiyaga at kagabayan niya ng aking katimpala, nito ay ginakaginahawaan. Pangarap? Paano kung wala kayong maipala? Mapalad akong mamamatay na sumisilay sa iyong matang mapagmalaki. Sabihin mo sa buong mundo sa harap ng aking bangkay na ang iyong ibigin ay pinagpatanggol at karapat-dapat ng iyong bayan. Paulita, halika, baka ika'y sipunin.
Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinagagalak kong narito kayo sa piging ng aking anak na si Juanito at Paulita Gomez. Magandang gabi sa inyong lahat at lalong-lalo na magandang gabi sa bagong kasal na sina Juanito at Paulita. Mabuhay ang bagong kasal! Magandang gabi sa inyong lahat at lalo na sa bagong kasal. Naway maligayahan kayo sa aking simpleng handog. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maraming salamat. Saan ka ba pupunta, Ginoong Simon? Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Mga Ginoo at Ginang, tingnan nyo! Isang puting papel. Tignan mo kung may nakasulat. Marie Cecil Pares, Juan Crisostomo Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang masamang biro, may lagda ng pangalan ng isang pilibustero na 10 taon nang namatay. Isang masamang biro na maaaring magbunga ng kaguluhan at may mga babae pa naman. Anong nangyayari sa'yo, Padre Salvi? Nakikilala mo ba ang lagda ng iyong kaibigan? Iyan ay sulat kamay. Sulat kamay ni Crisostomo Ibarra. Magpatuloy mga Ginoo, huwag nating bigang halaga ang mga birong ito. Sa aking palagay, ang Marie Cecil Pares ay hindi nangungulugan na tayo papatayin ngayong gabi. Namamatay ng lampara. Hilain ng mitsa. Padre Irene, Magnanakaw, kunin ang baril. Huliin ang magnanakaw. Sa mga pangyayaring naganap kamakailan ay nagtaka ang mga tao kung sino ba talaga ang nasa likod ng mga kaguluhang ito. Kung kaya't sila ay nag-uusap tungkol sa mga kaagaw o kalaban ni na Don Timoteo at ng kanyang anak na si Juanito. Sumagi sa isip nila si Isagani at sinabihan nila na magtago. Mayroon ding nagsabi na si Simon, dahil umano ay nakabili siya ng kaluluwa ng mga Kastila at umano'y pinaghahanap na siya ng mga gwardyang sibil. Sa pagpapatuloy ng paghahanap ni Doña Victorina kay Simon, ay gayon pa may hindi niya pa rin ito nahanap. Pero sa kabilang dako, si Don Tiburcio at si Padre Florentino ay nakatanggap ng tawag galing kay Simon at ito ay tila nangihina at hindi mapakali. At sinabihan siya ni Don Tiburcio kung ano ang nangyari sa kanya at hayaan siyang gamutin ito. Sa mga sumunod na pangyayari ay nakatanggap sila ng isang sulat na hindi alam kung sino ang tinutukoy nito, pero nagkaroon sila ng motibo na si Simon iyon. At sa kasunod na pangyayari ay umamin si Simon na si Crisostomo Ibarra at tuluyan nang namatay.